It's me again, Inzai Nini, and welcome back to my channel. Yes! Welcome back to my channel at kung sino man ang gustong magpayakap dyan na mga kapwa ko, small YouTuber, mag-message lang kayo, mag-comment kayo down below at yayakapin ko kayo ng walang maraming tanong. Yes, legit po ito guys, legit na legit. So, ang topic natin sa araw na ito ay paano ako nakarating ng Canada! Yes, o diba maraming plug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siya. Okay. Yes. So, yun yung topic natin ngayon. Paano nga ba ako nakarating dito sa Canada? Paano nga ba? Anyways, before that, mag-MMK muna tayo bago tayo sa talagang yung topic natin. So, guys, bago ako nakarating dito, naging OFW muna ako. 2006 hanggang 2008, naging OFW ako sa United Arab Emirates. Yes, nakapunta na po ako ng United Arab Emirates at naging domestic helper po ako doon ng 2 years. So, ito na nga siya. Isi-share ko yung mga experience ko doon. Actually, hindi siya madali. Sobrang hirap. Kung bigyan man ako ng choice, kung meron mang bigyan ako ng pagkakataon na may gusto akong burahin na nangyari sa buhay ko, yun yung time na pumunta ako doon dahil feeling ko parang nasa kulungan ako. Yung butot balat kang umuwi, yung wala kang tulog, as in sobrang hirap ng buhay na maging domestic helper ka sa Arab countries. Yes, wag kayong dahil lahat tayo nakakaranas ng ganyan. Kaya sa mga OFW po, saludo po ako sa inyo. Sa mga domestic helper, saludo po ako sa inyo. Kasi po, alam ko kung gaano kahirap yung buhay na maging domestic helper ka sa ibang bansa, na kinakaya mo lahat ng hirap kasi gusto mong bigyan ng magandang buhay yung pamilya mo. I was there. Kaya relate ko yung mga OFW natin. Kaya po, saludo po ako sa inyo. At yes, maraming sobrang saludo po ako sa inyo. Dahil naging buhay ko din po yan. At sa awa ng Diyos, after nun, sinuwerte at nandito ako ngayon. So yes, dati nung nag-OFW ako, yung mga amo ko pag umaalis, nilalak nila yung pinto. So pag umaalis sila talaga, nilalak, hindi ako pwedeng umalis na ako lang. As in, nakakulong talaga ako. Yung kulungan talaga yung ko doon buhay ko, nasa kulungan talaga ng 2 years. Yes, hindi po yan joke. Totoo po yan. True to life story po ito. Kaya, sabi ko talaga, kung bibigyan ng pagkakataon or kung mag-abroad man ako ulit, hindi na ako babalik sa Arab countries kasi hindi ko alam kung paano. Ano ba yan? Natatawa ako pag naiisip ko yung mga past na nangyari sa buhay ko. Pero sobrang hirap po talaga. Kaya po, like I said, saludo po ako sa mga OFW na kinaya nila yung hirap, kinaya nila yung malayo sa pamilya nila. Basta mabigyan lang ng magandang buhay yung pamilya nila. Kaya po, talagang saludo ako. At ito na nga guys, yes. Paano nga ba ako nakarating dito? Yes. So, nakarating ako dito after nung matapos ko yung kontrata ko sa
2008, syempre umuwi na. Alam na magstay pa tayo, tapos na yung kontrata natin, no? Pinag-extend pa ako na amo ko, pero, ay, bakit pa? Para saan, di ba? Naghirap ka ng dalawang taon, tapos dagdagan mo pa. Ay, wag na. Kaya talagang umuwi ako after. At yun, after mga 3 months, yun, nakilala ko ang aking Canadian husband. Yes, yun po ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Dahil po nakapag-asawa po ako ng isang Canadian. Yes. Parang, kumbaga, sa lahat ng hirap na dinaanan ko for the past 2 years, actually, ever since naman nung bata pa ako, hindi ako galing sa marangyang pamilya. Yes, walang ano yan, keme-keme. Yung galing po ako sa mahirap na pamilya na lumaki ako sa probinsya. Marami kaming magkakapatid. Tapos, yun nga, kasi sa isip ko gusto kong tumulong. Kaya, nag-decide ako nung makagraduate ako ng high school. Nag-decide ako na abroad. Kasi, marami din ako nakikita kasi na kapitbahay namin na pag abroad, parang feeling ko ang dami nilang pera, pero hindi pala ganun. Kung ano pala yung pera na tinatamasa nila, pinaghirapan po yun. Talaga yung as in, sobrang hirap po ang dinaanan nila doon para lang na meron silang ganun. At isa ako sa talagang magpapatunay na hindi po biro ang buhay abroad. Lalo na po pag domestic helper ka, talaga pong mahirap. Yes po. Kaya yun, nung umuwi na ako, nakilala ko yung asawa ko. Bakit ko siya kinakilala? Dahil sa pinsan ko, yes. So may pinsan ako na nasa USA siya. I will be forever thankful sa pinsan ko dahil kung hindi sa kanya, wala ako ngayon dito. At kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging ganito yung buhay ko. Actually, hindi naman talaga super yung akala ng ibang tao porket nasa Canada ka, maganda yung buhay. Hindi po ganon. Kung ano po yung mga meron ka, pinagtrabahuan po yun. Dugo at pawis po. Winter, kahit gaano kalamig, or kahit gaano pa ang weather sa labas, wala kang choice kundi pumunta sa trabaho. Yes po. Kaya hindi po dahil yung mga tao na nasa Canada, ay, ang sarap ng buhay kasi nasa Canada, diba? Hindi po. Pinaghihirapan po lahat. Yes po. So, yun na nga. Yun na nga yung dahilan kung bakit nakarating ako dito sa Canada. At dati talaga, yung target ko talaga is USA. Kasi, aminin natin, ha? Kasi, diba, dati, guys, sa probinsya, pag meron tayong nakikitang mga foreigner, tinatawag natin silang Amerikano, 'di ba? In general, kahit anong yan, pag foreigner talaga, pag nakita natin, talagang Amerikano yung tawag natin sa kanila. 'Di ba? Aminin niyo, wag kayong Kaya yun, dati talaga wala akong alam kung ano yung Canada. Ang alam ko lang Amerika. Kasi nga, yun yung mga nakikita natin doon sa Pilipinas na pag puti, American talaga, Amerikano, ganun, Amerikano. Pag mga matatangkad na mga mapuputi, Amerikano. Tapos, ang tingin pa natin sa kanila, ang gagwapo. Yun. Yun, kaya Amerika lang talaga. At sa kabutihang pala, dito naman ako dinala. At ang kagandahan, kapitbahay lang pala namin yung Amerika, guys. Kapitbahay lang namin. Kahit anytime pwede akong pumunta doon. Malapit lang pala siya. Hindi sa pagmamayabang, guys. Pero, yes, nakapunta na po ako ng US. Pumunta kami doon sa bahay ni Tatay Barack Obama. Si Obama pa yung presidente noon eh. Yes, nakapunta na po ako ng US. At hindi din sa pagmamayabang, pwede po akong pumunta ng US anytime po na gustuhin ko. Yes po, pwede pa akong bumisita ng USA anytime. Kasi meron tayong visa na pwede tayong pumunta doon. At on process yung Canadian citizenship ko. Pero ngayon, medyo matagalan siya kasi nga dahil sa coronavirus na ito, nag-inform sa akin yung immigration na medyo ma-delayed yung
exam ko for citizenship kasi nga dahil sa sa coronavirus. So ayun na nga guys, yun lang ang mai-share ko muna ngayon. At ang part 2 nito ay yung part 2 ay yung dumating na ako dito sa Canada at isi-share ko sa inyo yung buhay namin at kung ilang taon na ako dito. Yes, yun ang isi-share ko sa part 2 ng aking vlog. So guys, if you are watching right now, like I said, kung gusto niyo po magpa-hug, hug to hug daw ang tawag dyan, i-hug niyo po ako, i-mention niyo ako, at mag-akapan tayo. Yes, at ito muli ang inyong lingkod, Inzay Nini, at magkita-kita po tayo sa susunod kong video!